Kaugnay pa rin ang pagkalat ng influenza-like illnesses. Makakausap natin si Health Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang tanghali po, ASEC. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin. ASEC, marami po ang nag-aalala, no? Matapos nga magpatupad ng mandatory face mask policy ang Quezon Province. Ano po ba ang latest na datos kaugnay ng influenza-like illnesses sa buong bansa? I understand wala pa naman po tayong outbreak, pero may mataas nga po bang o malaki nga po ba ang pagtaas ng bilang kumpara sa mga nakalipas na taon? Opo, una sa lahat, nakikinig ako dun sa interview kanina kay Governor Helen, kay Dr. Helen Tan, isa po sang doktor, at pinagagala ko po na nanggaling na rin mismo kay butihing governor na walang COVID-19 at hindi yun ang dahilan kung bakit sila nagdeklara. Kasama po yan sa kanilang otoridad pag kanilang tingin po ay ang bilang ay tumataas sa kanilang lugar. Sa buong bansa po natin, ang tala ng mga malatrang kasong sakit o influenza-like illness, sa katunayan ay bumaba pa kumpara sa nakaraang 2 linggo. Bigay ko yung mga petsa. Simula September 14 to September 27, ang naitala natin ay 10,740 nationwide. Ito po ay bumaba noong September 28 to October 11 sa bilang na 6,457. Yan po ay bale, sumatotal mga 38 or 39%, no? 39% yung binaba from the 2 weeks before to the most recent 2 weeks. Pag kinumpara naman natin na mula 2024 hanggang 2025, parehong period. Schedule September 28 hanggang October 11. Noong 2024, 8,628. Tapos ngayong taon na ito, 6,457. Mas mababa ng 25%. Ngunit ang sinasabi nga po namin sa DOH, ito po ay panahon ng trangkaso. Ang mga malatrangkasong sakit ay talagang tumataas kapag tagulan at lalo na papasok na tayo sa taglamig ng ating bansa, no? Yung sinasabi nating Burr months, nandito na nga tayo. So kailangan talaga mag-ingat at nasa mga mayor at governor kung ano yung paraan na kanilang pipiliin. Sinasabi po ni Governor Tan ay overburden ng kanilang hospital sa mga bata at elderly at nagkukulang na nga rin po ang bed capacity. Pero hindi po ba, ito po ba sa Quezon lang or may mga probinsya na tumataas din ang kaso at nagkakaroon ng katulad na problema po? Cheryl, magkaiba yung sitwasyon pag ang tanong ay overburden di umano ang ospital at tumataas ang kaso. Kasi maaari tayong magkaroon ng pagtaas ng kaso na hindi naman na-overburden ng ospital. Halimbawa niyan ay ang ating National Capital Region, kaya ng ating mga ospital. So nakikita natin no, na marami talagang mga factors kung bakit ang ating mga gobernador at mayor sa kanilang mga lugar ay nagpapasya na magdeklara ng mga ganyan. Yung sitwasyon sa Quezon ay sa Quezon lamang at hindi po natin nakikita sa ngayon sa ibang lugar ng ating bansa. Yung pagpapatupad po ng mandatory face mask, ay suportado po ba ito ng DOH? Do you encourage or nasabihan na po ba ang iba't ibang LGU or provincial government na nasa kanila ang call? Yamang napag-usapan namin po ang face mask. Alam niyo, Cheryl, sa pananaw nga ng DOH, kailangan pa ba nating utusan ang ating mga kababayan? Kung isang loob naman sila, nandito ako ngayon sa isang lugar sa Bonifacio Global City at dumadaan sa tapat ko mga 2-3 tao na naka-face mask kahit walang face mask mandate. So depende ho talaga yan sa lugar at hindi naman bawal, hindi naman masama, nasa governor, mayor or city leader kung ano po yung kanilang magiging pakay. Authorized po yan under law. So, oo nga, yun ang napapag-usapan namin. Parang kung ikaw ay may sakit, mag-face mask ka na para hindi ka makahawa. Or kung takot kang mahawahan, mag-face mask ka na rin to protect yourself. Tama po yun, Cheryl. No? At saka yung kumpletong listahan ng pag-iingat para madaling tandaan, tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. Tamang pagkain dahil pag yung pagkain natin ay hitik yalo na sa mga vitamin C, ano ba yan, yung mga kahel,
yung mga kalamansi, yan, mataas sa vitamin C na natural, hindi mo kailangan bumili. Ehersisyo, kasi yung resistensya natin yung lumalaban doon sa mga virus at ibang mga sakit. Tapos yung disiplina, huwag ka na manigarilyo, huwag ka na mag-vape dahil para sa baga, yun makakasira pa sa baga. At yung sinabi mo nga, Cheryl, na kung talagang mahal mo ang iyong pamilya at yung mga nasa paligid, ay kung may simptomas ka, disiplina, magsuot na po ng face mask kahit hindi utusan. May ilan pong kumakalat, ASEC, na impormasyon sa social media tungkol nga sa lockdown. Ito na naman tayo. Pakiklaro nga po ito. Ano po ang mensahe ng DOH about this? Opo, alam niyo po mga kababayan na nakikinig at nanonood, kung may hiling po tayong tumutok sa social media, meron naman homepage ang Department of Health. Ang pangalan po niyan, Department of Health Philippines. May blue check po yan, verified. Nasa mga 8.3 million followers po yan. Yun ho ang official. Wala ho kaming ina-anunsyo. Kung meron man ho ay mag-a-anunsyo kami. Wala po. At tulad ho ng mga programa nito sa One News Philippines, yung One News Balita, kailangan doon tayo sa mainstream media tumitingin kasi binibirita nila kung ito ay totoo o hindi. Huwag ko tayong maniniwala sa mga forward, sa Viber, sa chismis. Lumang-luma na ho yan. Panahon pa ng pandemic yan. Panghuli na lamang po at muli paalala sa ating mga kapatid. Ano po ang paalala ninyo mula po sa DOH sa publiko para makaiwas sa mga sakit ngayong flu season? Tama yan, Cheryl, tayo ay nasa flu season na nasa kamay natin ang pag-iingat. Nasa kamay kasi pag tayo ay naguhugas ng kamay ng sabon na tubig o kaya gumagamit ng alcohol at hand sanitizer, naaalis natin yung virus. Kung tayo ay may nararamdaman, magsuot tayo ng face mask, pusang loob bilang pagmamahal sa ating mga kapatid, sa ating mga kapamilya, kapuso, lahat na yan. At ang ating pagkain ay dapat masustansya, prutas at gulay kasi yun talaga kasama ng pahinga at ng tubig at ng pag-iwas sa vape at saka sa sigarilyo. Yan ang mga kombinasyon para tayo ay makalaban sa trangkaso. Habol ko po kahalagahan ng vaccine, ng bakuna laban sa flu. Yes, actually, madalas natatanong sa amin yan, no? Usually, ang tanong sa amin is, kahit ba patapos na yung taon, ay magagamit pa natin yung bakuna para sa taong ito? Opo, magagamit pa rin po yun dahil tandaan po natin, ang pinaka number one na cause, hindi nga COVID-19, wala ang COVID-19, malayo. Number one is influenza A. So kung tayo po ay mapagkukuhanan ng bakuna, magpapakuna po tayo kasi nakakatulong po yan, lalo na sa ating mga matatanda at sa mga bata at immunocompromised. Marami pong salamat sa inyong oras, ASEC Albert Domingo ng Department of Health.